Ayon sa ulat ng Iran International, ang Iran daw ay inatake ng unprecedented cyber attack. Ang mga nuclear facilities daw ng Iran ang tinarget ng nasabing cyber attacks. Dagdag pa ay dinamay din daw ng pag-atake na ito ang halos lahat ng tatlong sangay ng Iran government. Isang ex-secretary ng Iran Supreme Council para sa cyberspace ang nagbunyag ng nasabing kaganapan na ito. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ng ex-secretary na si Firuzabadi kung kailan nangyari ang mga pag-atake. Hindi naman malinaw kung ang Israel nga ba ang nasa likod ng naiulat na cyber attacks. Samantala, ang Israel naman ang pinaghihinalaang nasa likod ng walkie-talkie attack noong nakaraang buwan. Atin ding maaalala na nagbabala ang Israel na aatakihin nito ang nuclear at oil sites ng Iran bilang kanilang tugon sa pag-atake na naganap noong unang araw ng Oktubre. Sa kabilang banda, ang Iran ay nagpaputok ng humigit kumulang 180 missiles sa Israel bilang tugon umano nito sa pagpatay kay Nasrallah, Haniyeh at iba pa. Ayon naman sa US, magde-deploy ito ng high-altitude anti-missile system at isang US military crew sa Israel upang tumulong na palakasin ang air defenses nito matapos ang missile attack mula sa Iran nitong unang bahagi ng buwan. Ayon sa Pentagon, iniutos daw ni Pangulong Joe Biden na ipadala ang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense Battery at ang mga tauhan nito upang ipagtanggol ang Israel. Inilunsad ng Iran ang halos 200 ballistic missiles patungo sa Israel noong unang araw ng Oktubre. Sinabi ng militar ng Israel na karamihan dito ay na-intercept, ngunit may ilan ding tumama sa gitna at timog na bahagi ng Israel. Hindi pa sinasabi ng Israel kung paano ito tutugon sa pag-atake, ngunit sinabi ni Defense Minister Yoav Gallant na ito ay magiging nakamamatay, precise at labis na ikakagulat ng lahat. Sinabi naman ng Iran na hindi nito hahayaan na wala silang magiging ganti sa anumang pag-atake na gagawin ng Israel. Ayon sa Pentagon, ang THAAD deployment ay binibigyang diin ang matatag na pangako ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa Israel at kasama na din dito ang mga pagtatanggol sa mga Amerikano na nasa Israel mula sa anumang karagdagang pag-atake ng mga ballistic missile na magmumula sa Iran. Nauna nang nagpadala ang US ng THAAD battery sa Middle East matapos salakayin ng Hamas ang katimugang bahagi ng Israel noong ika-7 ng Oktubre noong nakaraang taon. Nababahala ang gobyerno ng Iran at nagsasagawa ng mga urgent diplomatic efforts sa mga bansa sa Middle East upang malaman kung maaari nilang bawasan ang scale ng Israel's response sa missile attack nito noong nakaraang buwan at kung mabibigo iyon, tulungan na protektahan ng Tehran ayon sa mga sources na familiar dito na nagsabi sa CNN. Ang anxiety ng Iran ay nagmumula sa uncertainty kung mako-convince ng US ang Israel na huwag atakihin ang mga Iranian nuclear sites at oil facilities at ang katotohanan na ang pinakamahalagang proxy militia nito sa rehiyon, ang Hezbollah, ay lubhang napahina dahil sa mga Israeli military operations sa nakaraang mga linggo, ayon sa mga sources. Nakipag-usap ang US sa Israel kung paano nito planong tugunan ang Iran's October 1 attack at malinaw na ipinahayag ng mga US officials na ayaw nilang targetin ng Israel ang mga Iranian nuclear sites or oil fields. Nakipag-usap si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Miyerkules, ang kanilang unang pag-uusap sa halos 2 buwan, at sinabi sa kanya na ang Israel's retaliation ay dapat na proportional. Ipinahayag din ng mga US's Gulf allies, kabilang ang United Arab Emirates, Bahrain at Qatar, ang kanilang concern sa US tungkol sa isang potential attack sa Iranian oil facilities na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya at kapaligiran para sa buong rehiyon, ayon sa isang Arab diplomat na nagsabi sa CNN. Lubhang nababahala ang Biden administration na ang ongoing tit-for-tat attacks sa pagitan ng Iran at Israel na nagsimula earlier this year matapos atakihin ng Israel ang sinabi ng Iran na consulate building sa Damascus
ay maaaring magdulot ng isang major regional war na makakahila rin sa US. Ang major part of the fears ay ang impluensya ng US sa Israel ay tila patuloy na humihina sa nakaraang taon. Katulad ng mga operasyon nito sa Gaza, lalong hindi pinapansin ng Israel ang mga panawagan ng US para sa mas mahigpit na pagpigil sa Lebanon, kung saan ang matinding kampanya ng Israel's intense bombing campaign at ground offensive ay pumatay ng mahigit 1,400 na katao mula nung huling bahagi ng nakaraang buwan. Hindi rin kumonsulta ang Israel sa US bago magsagawa ng massive attack na nagpasabog ng libu-libong mga pager at walkie-talkie na ginagamit ng Hezbollah operatives noong nakaraang buwan o bago patayin ang Hezbollah chief Hassan Nasrallah sa Beirut at masira ang isang delicate ceasefire proposal na iniharap ng US at France nang hindi pa umaabot ng 48 hours. Hindi pa nakakagawa ng desisyon ang Israel Security Cabinet kung paano magpuproceed ayon sa Israeli official na nagsabi sa CNN noong Biyernes. At habang papalapit ang agwat sa pagitan ng posisyon ng US at Israel, maaaring hindi ito manatili sa ganoong paraan ayon sa isang US official. Hindi natin talaga malalaman kung bumoto sila o hindi, sabi ng isang senior administration official tungkol sa mga talakayan ng Security Cabinet ng Israel na nagpapahayag ng skepticism sa level ng transparency tungkol sa kung ano ang ibinahagi ng Israel sa US. Sinasuggest ng opisyal na they can't put too much stock in the machinations of the Israeli government. Samantala, sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong February 22, 2022, nagulantang ang buong mundo habang nagulo ang pandaigdigang politika. Nagkukumahog ang mga bansa na magbigay ng tugon, umaasang matatapos agad ang labanan. Ngunit agad na unsyami ang plano ni Putin. Nabanggit niyang babagsak ang Ukraine sa loob ng 2 linggo. Pero heto ngayon, nalalagasan ng sundalo, nawawalan ng kagamitan at resources ang Russia. Ang inaasahang mabilis na tagumpay ay naging mabagal at masalimuot na trahedya. Habang patuloy na nagkakamali si Putin, nagawang lumaban ng Ukraine gamit ang mas maayos na teknolohiya at pagsasanay mula sa kanluran at napigilan ang blitzkrieg na inaasahan ni Putin. Ngayon, habang patuloy ang giyera at tila wala itong katapusan, isang mahalagang tanong ang bumabalot. Gaano pa kaya katagal magtitiis ang Russia? Ayon sa ilan, malapit nang bumagsak ang hukbo ng Russia, kasama na ang ekonomiya nito. Medyo kabaligtaran ito ng opisyal na datos na nagsasabing nakarecruit na ng mahigit 1.3 milyong aktibong sundalo ang Russia na nagbibigay sa kanila ng panlimang pinakamalaking militar sa mundo. Kung ikukumpara ito sa bilang na inilabas ng gobyerno ng Russia bago ang pagsalakay noong 2022, nasa 360,000 ang aktibong sundalo noon sa harap ng Ukraine, mga 25% ng kasalukuyang bilang. Ibig sabihin, kahit na nasa aktibong giyera sila ng halos 30 months, nagawa ng Russia na paramihin ang kanilang sundalo at bigyan ng matinding hamon ang Ukraine at mga bansang tumutulong dito. Gayunpaman, hindi sustainable ang ganitong kalaking pagtawag ng mga sundalo. Kaya't may mga eksperto na nagsasabing posibleng mapahamak ang Russia sa sarili nilang diskarte. Matatandaan na maraming nasawing sundalo mula sa magkabilang panig sa loob ng 30 months ng giyera. Noong unang mga buwan, parehong pinaganda ng Russia at Ukraine ang kanilang tagumpay at masyadong inilahad ang pagkatalo ng kalaban. Kaya naging mahirap kumpirmahin ang mga ulat dahil sa magkaibang datos mula sa Russian, Ukrainian at mga independent outlet gaya ng mula UK o US. Gaya na lang noong June 2022, ang mga ulat tungkol sa casualty ng Russia ay nag-iiba mula 5,900, 10,000 hanggang 15,000 o minsan umaabot pa sa 30,000 depende kung aling ulat ang paniwalaan mula sa Russia, NATO o Ukraine. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng ilang tagapag-ulat na posibleng tukuyin ang mas tumpak na bilang ng nasawi sa panig ng Russia. Sa simula, ang mga ulat ng Ukraine ay sobrang taas ng estimate sa bilang ng mga napatay. Samantalang ang Russia naman ay sobrang baba
ng inilabas na datos. Ngayon, mas malapit na sa totoo ang mga ulat ng parehong panig. Ayon sa Ukrainian Ministry of Defense, nasa 585,000 na sundalo na ang nawala sa panig ng Russia hanggang August 9, 2024. Tugma ito sa mga ulat ng British Ministry of Defense noong May 2024 at mga ulat ng Ukraine sa mga nakalipas na buwan tungkol sa magulong opensiba ng Russia sa Kharkiv noong tag-init. Ang British Ministry of Defense ay nagsabi na humigit kumulang 500,000 na sundalo ang nawala sa Russia hanggang May 2024 at dagdag na 7,000 noong sumunod na 2 buwan. Mas nakakagulat, kahit na hindi gaanong nakakapasok ang Russia sa teritoryo ng Ukraine, patuloy na tumataas ang bilang ng kanilang casualty. Sa unang bahagi ng 2024, tinatayang 800 hanggang 1,000 na sundalo ang namamatay bawat araw. Umabot ito sa humigit kumulang 1,100 kada araw noong tag-init na opensiba. Ayon sa Ukrainian Pravda, nasa mahigit 1,200 na sundalo kada araw ang kasalukuyang nawawala sa panig ng Russia. Napakarami ng namatay para sa isang giyerang mukhang hindi pa matatapos. O matatapos na ba? Mahalaga ring ikumpara ang bilang ng casualty sa orihinal na bilang ng sundalo ng Russia. Mula sa 360,000 na sundalo noong simula na halos 590,000 ang nawala. Patunay ito na kinuha ng Russia ang daan-daang libong sundalo mula sa reserba at nagtala ng halos 1,000,000 pa. Saan nga ba nanggagaling ang mga sundalong ito at paano na isasagawa ng Russia ang ganitong paglaki ng kanilang puwersa? Ang totoo ay matagal nang naglalabas ng malalaking pabuya ang Russia para sa mga gustong sumali sa militar. Ayon sa Economist, ang isang voluntaryong sundalo ay maaaring kumita ng 2 hanggang 3 beses ng karaniwang sahod sa bansa. Sa mga lugar na hindi masyadong urbanisado, lalo na sa mga rehiyong may mataas na bilang ng mga etnikong minorya, mas matagumpay ang recruitment efforts ng pamahalaan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa etnikong komposisyon ng hukbo ng Russia, na makikita rin sa mga ulat ng casualty. Ayon sa isang ulat ng PBS noong 2023, ang mga lalaki mula sa Buryatia, isang republika ng Russia kung saan karamihan ay may lahing Mongol, ay 75 times na mas malamang na mamatay kaysa sa mga taga-Moscow. Ang ganitong antas ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng elite at mga liblib na lugar ng Russia ay nagbunsod ng mga protesta sa ilang lokal na pamahalaan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagsusumikap ng Russia sa kanilang militar. Isa sa mga dahilan nito ay ang malaking bahagi ng budget na napupunta sa national defense at paggastos sa militar. Sa loob ng nakaraang 2 taon, halos dumoble ang paggastos ng Russia sa depensa mula $72 billion hanggang $140 billion. Ang militar ay umaabot na sa halos 1/3 ng budget ng gobyerno, isang antas na bihirang makita sa modernong panahon. Tinatayang nasa 6% ng GDP ng Russia ang napupunta sa depensa at militar, kumpara sa 3.5% sa US at 2.7% na average sa NATO. Siyempre, ito'y simula pa lang ng mga pang-ekonomiyang incentives na ginagawa ng Russia para palakasin ang kanilang militar. Sa nakaraang 2 taon, tumaas ang bilang ng mga empleyado sa sektor ng industriya militar mula 2.5 milyon hanggang 3 milyon. Kasabay nito, tumaas din ang sahod sa sektor na ito na may layuning pagandahin ang estado ng militar ng Russia at bawasan ang mga problema sa hindi matagumpay na opensiba. Bukod dito, naging matagumpay ang gobyerno sa pag-recruit ng mga sundalo. Marahil dahil sa agresibong pangangalap at mapagbigay na kontrata sa militar, lalo na sa usaping sahod. Noong December 2023, sinabi ni Putin na nakapag-recruit ang militar ng 486 na sundalo noong 2023. Ibig sabihin, humigit kumulang 1,500 na katao kada araw ang pumipirma ng kontrata sa militar. Bagamat posibleng pinalaki ang bilang na ito, katulad ng maraming ulat ukol sa tagumpay ng Russia, hindi nito ganap na ipinapakita ang kalat-kalat
at madalas na informal recruitment ng militar ng Russia. May mga ulat din na nagsasabing kulang ang pagsasanay at kagamitan ng mga bagong recruit na nakakaapekto sa kakayahan ng militar ng Russia na magsagawa ng komplikadong opensibang operasyon. Sa kabila nito, tila nagawa ng Russia na malampasan ang mga hamon sa ekonomiya at demografiya na karaniwang sumasalanta sa isang bansa sa gitna ng malawakang giyera. Kung titingnan, parang masama ang magiging lagay ng Ukraine. Pero mas malalim pa ang kwento, lalo na kapag sinilip natin ang mga problemang pang-ekonomiya na tiyak na haharapin ng Russia sa mga darating na taon. Ang pangunahing problemang ekonomiya ng Russia sa nakalipas na 2.5 taon ay ang mga tumitinding sanctions na ipinatupad ng US at sinundan pa ng maraming bansa. Halimbawa, ang EU na dating pinakamalaking importer ng langis at natural gas mula Russia ay nagbawas ng imports mula sa Russia ng halos 80% na pumutol sa malaking kita sa kaban ng Russia. Bilang tugon, pinangunahan ng China ang positibong ugnayan sa kalakalan sa Russia, kung saan tumaas ang trade noong 2023 ng 26% kumpara sa nakaraang taon. Bagamat bumaba ang kabuuang kalakalan noong 2024, nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa pre-2022 levels. Ipinapakita ng mga trend na unti-unting nagiging malaking impluensya ng ekonomiya ng Russia ang China dahil kung wala ang kalakalang ito, mahihirapan si Putin na makahanap ng malalaking dayuhang trade partners. Naging pangunahing importer na rin ang China ng gas at langis mula Russia na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa lumalagong sektor ng enerhiya ng bansa. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang China ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayang suportahan ng Russia ang kanilang ekonomiya at panatilihin ang malaking bilang ng sundalo. Ngunit ito'y may kapalit na problema. Habang dumarami ang mga tao sa sektor ng industriya, partikular na sa paggawa ng kagamitang militar at enerhiya, mas nagiging mahirap para sa Russia na makahanap ng mga bagong voluntaryo para sa serbisyo militar. Ito ay lalo na't ang mga lumalagong sektor ay nangangailangan ng mas maraming tao upang magtrabaho sa serbisyo at makapag-ambag ng kita sa gobyerno sa pamamagitan ng buwis. Dahil dito, nababawasan ang mga tao na maaaring magtrabaho sa ibang industriya, partikular na sa manufacturing at agrikultura na siyang pundasyon ng isang bansang hindi aktibong nasa giyera. Ano ang nangyari sa kalahating milyong ito? May ilang senaryo. Una, ang ilang sundalo ay nabihag ng mga puwersang Ukrainian at pinanatiling bilanggo ng giyera o ipinampapalit sa mga bihag na sundalo ng Ukraine. Hindi ito gaanong nakaapekto sa ekonomiya o estratehiya ng Russia, pero nakakaapekto ito sa moral ng mga sundalo. May ilang Western news outlets na nakapanayam ang mga nabihag na sundalong Ruso at base sa kanilang mga kwento, mukhang mabigat ang kalagayan ng militar ng Russia at desperado na ang gobyerno na magpadala pa ng mga sundalo sa front lines ng Ukraine. Hindi lahat ng Western outlets ay available sa Russia dahil mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang media upang magmukhang positibo ang kalagayan ng giyera. Pero yung mga kwentong umaabot pa rin sa publiko ay may potensyal na hadlangan ang mga nais pang mag-volunteer sa kabila ng malaking sahod na alok ng gobyerno. Ang mas malaking bilang ng mga casualties ay yung mga sugatang sundalo na hindi na kayang bumalik sa labanan. Depende sa tindi ng mga pinsala, maaaring tumagal ng taon ang kanilang pag-recover at posibleng hindi na sila makapagtrabaho muli. Malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Russia dahil nangangahulugan ito na bahagi ng populasyon na dapat ay nagtatrabaho na ay hindi na kayang magtrabaho. Bukod pa rito, malamang na tumatanggap ang mga sundalong ito ng tulong pinansyal mula sa gobyerno bilang bahagi ng kanilang kontrata sa militar at kailangang alagaan din sila ng kanilang mga pamilya. Mahalaga ang puntong ito dahil parang itinatapon lang ang pera, lalo na't 1/3 ng budget ng gobyerno ay napupunta na sa national defense at militar. Ibig sabihin, hindi lang nawawalan ng saysay ang perang ginastos para sa mga nasawing sundalo, kundi
nagdadagdag pa ng pasanin sa ekonomiya ng bansa dahil sa suporta para sa mga sugatang sundalo. Dagdag pa rito, ipinahiwatig ng ulat na ang bilang ng mga kalalakihang maaaring maglingkod sa militar ay magiging 12 milyon na lang sa 2025 na halos 20% na mas mababa kaysa sa bilang noong 2019. Sinabi rin sa ulat na nasa 6.31% ng mga kalalakihang nasa tamang edad ang kasalukuyang nasa militar. Ipinapakita ng ulat na mabilis na kinakailangan ng Russia na kumuha mula sa lumiliit na bilang ng mga kabataan para mapanatili ang kanilang puwersa militar. Tinatayang tataas pa ang militarisasyon sa 7.8% sa 2025 at 8% sa 2030 na isa sa pinakamataas na militarisasyon sa mundo. Nangangahulugan ito na malaking bahagi ng budget ng gobyerno ay mapupunta na sa depensa at mangangailangan ng Russia ng patuloy na daloy ng mga immigrant para mapunan ang mga sibilyan na magsisilbi sa militar. Tapos, dumating ang pandemya. Pagsapit ng 2021, nawala sa Russia ang 800,000 na katao dahil sa COVID-19. Bagamat karamihan sa mga namatay ay hindi sakop ng mga demograpikong tinitingnan natin, malaki pa rin ang nawala sa populasyon. At ang mga trabaho ng mga namatay ay inaako na ng mas batang henerasyon. Karamihan sa kanila ay nasa edad na pang-militar. Nang sumalakay ang Russia sa Ukraine noong 2022, nagsimulang maging lipas na ang mga prediksyon ng 2019 UN report dahil sa epekto ng pandemya, ngunit malinaw na magiging mas masama ang kasalukuyang estado ng demografiya ng Russia. Sa huling ulat na may 1.3 milyong aktibong sundalo at batay sa prediksyon ng distribusyon ng populasyon, nasa 11.6% ang militarisasyon para sa edad 18 to 30. Siyempre, malabong maging eksaktong ganito kataas ang bilang dahil kasama sa bilang ng aktibong personnel ang mga hindi lang sundalo. Malaki pa rin ang posibilidad na ang bilang ay aakyat ng double digits. Ngunit hindi kasama dito ang mga Ruso na umalis ng bansa matapos magsimula ang pagsalakay. May mga ulat na nagsasabing halos 900,000 katao na ang umalis ng Russia at karamihan sa kanila ay walang balak na bumalik. Ayon sa Alfa Bank, isa sa pinakamalaking pribadong bangko sa Russia, nawalan ng bansa ng humigit kumulang 1.5% ng kanilang mga manggagawa dahil sa pangingibang bansa na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Higit dito, maraming umalis sa bansa na nasa edad pang militar, na lalong nagpapahirap sa pagsisikap ng bansa na buuin muli ang kanilang militar matapos ang malalaking pagkatalo sa Ukraine. Ayon din sa mga datos, karamihan sa mga umaalis ay mga may kasanayan o mataas ang sweldo na mas nagpapabigat sa ekonomiya dahil ang pagkawala ng 1.5% ng populasyon ay posibleng magresulta ng mas malaking pagkawala sa kita ng buwis. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng ito, mabilis na nauubos ng Russia ang kanilang manpower mula sa ideal na hanay ng edad para sa militar, lalo na sa mga lugar na mas handang magboluntaryo para sa serbisyo militar. Yung mga mahihirap at hindi urbanisadong rehiyon na malayo sa Kremlin. Dahil dito, posibleng magbago ng taktika ang gobyerno at kukuha sila mula sa mga lugar na underrepresented sa militar. Ang mga malalaking lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg. Kung mangyari ito, magdudulot ito ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Magre-recruit ang gobyerno ng mga kalalakihang may kakayahan mula sa mga industriya na umaasa sa kanila, kaya't magkakaroon ng kakulangan sa mga trabahong iyon. Kailangan namang punan ang mga kakulangan na ito, na lalo pang magpapalala sa iba pang sektor. Dagdag pa rito, ang malawakang conscription efforts sa mismong sentro ng politika, ideolohiya at kultura ng bansa ay posibleng magdulot ng matinding epekto sa kabuuan ng populasyon. Hindi na kailangang ipaalala na dumaan na ang bansa sa ilang malalaking protesta sa mga nakaraang taon na nagkaroon ng atensyon sa loob at labas ng bansa. Kung magsisimulang maramdaman ng Moscow ang epekto ng giyera sa ekonomiya, maaaring ito na ang magpatapos sa kampanya ng Russia laban sa Ukraine.
posibleng itulak nito ang mas malaking bahagi ng populasyon, partikular ang mga may impluensya sa ekonomiya at politika, na pilitin ang gobyerno na bawasan ang labis na militarisasyon. Ngunit kung sakaling magpatuloy pa rin ang Russia, kahit na hindi sila tuluyang bumagsak sa ekonomiya at politika, at patuloy silang nakakapagpalit ng mga sugatang sundalo ng mga bagong recruit, paano naman ang kalaban ng Russia sa giyera? Sa kabilang panig ng gerang Russian-Ukrainian, ang Ukraine ay naglalaan ng 36% ng GDP nito sa depensa, lalo na sa militar. Samantalang ang US ay gumagastos ng 3.5%. Sa ngayon, tinatayang nasa 57,000 ang bilang ng mga nasawing sundalo ng Ukraine sa giyerang ito. Kung susundin natin ang mas mababang estimate ng mga namatay sa Russia na 60,000, ito'y nangangahulugan na halos magkapareho ang bilang ng mga nasawi sa parehong bansa. Kahit na ang Ukraine ay may halos kalahati ng kabuuang populasyon at posibleng laki ng militar. Siyempre, maaaring tama rin ang mas pessimistic estimate na umaabot ng 130,000 na namatay sa Russia. Patunay ito na pareho ang nawawalang manpower ng Ukraine at Russia sa magkatulad na rate. Ayon sa datos ng website, tinatayang nasa 5,000 hanggang 11,000 ang bilang ng mga namatay na militar at sibilyan. Bilang aggressor sa giyera, mas mababa ang casualty rate ng Russia sa mga sibilyan. Gayunpaman, dapat ding pansinin na mas mababa ang kabuang bilang ng mga namatay sa panig ng Ukraine kumpara sa Russia. Isang ulat mula sa Russian Ministry of Defense ang nagsasabing ang Ukraine ay may 440,000 casualties noong February 2024. Dahil alam natin na kadalasang pinalalaki ng Russia ang mga bilang na ito, mahirap kuhanin ito sa face value. Ayon sa mga ulat noong August 2023, tinatayang nasa 190,000 ang militar na casualties ng Ukraine. Kung iaangat natin ito sa kasalukuyan, nasa 350,000 pa rin ang kabuang bilang. Bagay na nagpapatunay na totoo dahil hindi gumawa ang Russia ng kampanya mula simula ng 2024 hanggang sa tag-init. Sa kampanyang ito, umabot na ang Russia sa mahigit 1,000 casualties bawat araw, habang ang casualties ng Ukraine ay bahagi lamang ng bilang na iyon. Ang pagkakaibang ito ay marahil dahil sa kakayahan ng US na magpadala ng pinakabagong round ng tulong pinansyal at kagamitan militar sa maagang bahagi ng 2024 na karamihan ay long-range artillery na nagbibigay sa Ukraine ng mas malawak na abot sa mainland ng Russia. Ang abot na ito ay nagbibigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na mapabagsak ang mga tropang Ruso bago pa sila makapagsagawa sa mga umiiral na fortification. Dahil dito, ang Russia ay epektibong nagpapalit ng mga namatay na recruit ng mga bagong recruit at walang sapat na oras ang militar para sanayin sila. Naging meat grinder ang Russian-Ukrainian front para sa mga tauhan ng militar ng Russia na malamang na magdudulot ng mas maraming problema sa bumabagsak na moral ng bansa. Sa panig ng Ukraine, kamakailan lang ay ibinaba ng gobyerno ang edad para sa draft mula 27 hanggang 25. Nangangahulugan ito na epektibong tataas ang potensyal na supply ng mga may kakayahang lalaki na pwedeng kunin kung magdedesisyon silang mag-recruit ng mas maraming sundalo. Gayunpaman, ang batas na ito ay pinapanatili ang edad ng mobilization sa 27 na nangangahulugang ang mga recruit ay kailangan pa ring dumaan sa 2 years of training bago sila isalang sa laban. Ngunit hindi lamang ang Russia at Ukraine ang dapat pagtuunan ng pansin pagdating sa bilang ng mga sundalo. Sumang-ayon ang EU na ang Russia ay nagdudulot ng lumalalang banta sa kanlurang mundo at nakagawa sila ng malalaking pagbabago. Ang mga pinakakilalang bansa ay ang Germany at Poland. Para sa Germany, sa wakas ay pumayag ang bansa na gumastos ng higit sa 2% ng kanilang GDP sa pambansang depensa. Plano ng gobyerno ng bansa na palakasin ang Bundeswehr, pangalan ng militar ng Germany, sa humigit kumulang 180,000 na tao na magdadala sa pinakamataas na bilang nito sa loob ng 70 years.
Siyempre, isa rin ang Germany sa mga pinakateknolohiyang advanced na militar sa mundo. Sa panig naman ng Poland, gumagastos na sila ng humigit kumulang 4% ng kanilang GDP sa pambansang depensa. Layunin ng gobyerno na gawing isa sa pinakamalaking hukbo sa Europa ang budget na ito. Sa kasalukuyan, ang aktibong militar ng Poland ay nasa humigit kumulang 180,000 at plano nilang mag-recruit ng mga 150,000 tao sa susunod na dekada. Kung isa sa alang-alang ang mga magre-retiro, ang layunin ay mapanatili ang hukbo na may kabuuang 300,000 sa loob ng Poland lamang. Ang bilang na ito ay maihahambing sa ipinuhos ng Russia sa Ukraine noong mga unang buwan ng gyera. Siyempre, dahil miyembro ang Poland ng NATO, mapapalakas din ito ng kanilang mga kapitbahay. Bagamat maaaring hindi mukhang malaking bagay ngayon ang laki ng militar ng mga pangunahing bansa sa NATO, mahalaga ito sa pangmatagalan. Anuman ang mangyari sa giyerang Russian-Ukrainian, maraming sundalo ang nawala sa Russia at kasalukuyan silang umaasa sa mga medyo hindi sanay na tropa upang patibayin ang kanilang depensa. Ibig sabihin, sa pagtatapos ng giyera, malamang na ang militar ng Russia ay malalagay sa pinakamahina nitong estado sa loob ng maraming taon, hanggang sa halos wala na silang kakayahan sa depensa. At malamang na hindi ito gagamitin ng NATO para sa kanilang kapakinabangan, pero posibleng may ibang mga bansa na kumilos. Gayunpaman, may mga malawakang plano ang China para pagbutihin ang kanilang pangkalakalan sa lupa sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, BRI. Layunin ng BRI na ikonekta ang China sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Central Asia. Ito ay magbibigay daan sa China na lumagpas sa parehong Russia sa hilaga at sa pagkakahawak ng US sa Strait of Malacca sa timog, ang pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa karagatan ng bansa. Kung magagawa ng China na lumikha ng matatag na koneksyon sa gitnang silangan, mas madali na nitong makukuha ang gas at langis nito nang hindi umaasa sa kalakalan sa dagat. Mayroon na ring mga alitan sa teritoryo ang China at Russia sa paligid ng rehiyon ng Outer Manchuria na teritoryo ng China bago ang Opium Wars noong ika-19th na siglo. Kung mababawasan ng China ang kanilang pagdepende sa mga import ng gas mula sa Russia at matupad ang BRI, posibleng masakop nila ang Russia upang makuha ang mahahalagang yaman na mayroon ang mga teritoryo ng Russia. At sa mahinang estado ngayon ng Russia, madali na lang silang makontrol. Siyempre, lahat ng ito ay haka-haka lamang, ngunit ang mga kamakailang hakbang ng China ay nagpapakita na ang mga hostil na aksyon laban sa ibang bansa, maaaring Russia o iba pa, ay tila hindi na tanong ng kung kailan, kundi kung kailan mangyayari. Sa isiping iyon, maaaring lumalakas ang militar ng Russia, ngunit ito'y sa isang estado na posibleng lampasan na ang antas ng pagiging sustainable. Kung hindi natatapos ni Putin ang gyera sa Ukraine, maaaring may ibang taong darating at tapusin ito para sa kanya. Ngunit ano sa tingin mo? Ibig bang sabihin ng kasalukuyang progreso ng militar ng Russia, posible silang manalo laban sa Ukraine sa nalalapit na hinaharap?